Chapter 26. Natuloy din ang pamamasyal at masasabi ko na isa ito sa hindi ko makakalimutan na masayang araw ng buhay ko. Ito ang kauna-unahang nakasama ko na buo ang pamilya ko. Kumpleto kami at may bonus pa. Walang iba kundi si Francine. Alam kong mali ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit ako naguguluhan din. Hindi dapat Sa amin siya lumaki at anak na ang turing sa kanya nila mama at papa. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ko talaga matanggap na habang buhay niya akong ituturing na kapatid. Ayaw ko talaga dahil hindi kami magkadugo at hindi ko matanggap na kapatid lang ang tingin nito sa akin habang buhay. Kumpleto kami. Kasama ko sila mama, papa, Trixie at Francine. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Lalo na kapag nakikita ko ang ngiting nakaguhit sa labi ng mga mahal ko sa buhay. Of course, maliban lang kay Francine. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso nito. Siguro naninibago pa rin talaga siya lalo na sa presensya ni Trixie. Dati kasi nasa kanya lang buong atensyon ng mga magulang ko. Pero iba na ngayon. Hati na ang atensyon nila mama at papa sa pagitan nilang dalawa ni Trixie. At alam kong malaking epekto iyon sa nararamdaman ni Francine ngayon. Teka, gusto nyo bang kumain muna bago tayo mag-shopping? Tanong ni papa sa amin. Sinipat ko ang aking suot na relo. Halos 12:00 na ng tanghali. Kaya pala nakakaramdam na ako ng gutom. Late na kasi kami nakaalis ng mansion kanina. Sure. Mas mabuti pa nga siguro Ryder. Mukhang gutom na ang mga anak natin. Sagot naman ni mama at isa-isa kaming tinitigan. Saan nyo gustong kumain? Sagot ko. Walang nagsalita. Tumingin ako kina Trixie at Francine pero mukhang walang balak ni isa sa kanila ang mag-suggest. Ikaw Trixie, saan mo gustong kumain? Tanong ko na lang sa kapatid ko. Kaagad itong umiling. Hindi ko po alam kuya. Kahit saan, ayos lang sa akin. Wala naman po akong alam na restaurant sagot nito. Kay Francine ako tumingin. May suggest ka ba kung saang restaurant tayo kakain Francine? Tanong ko dito. Umiling din ito. Wala sariling napatingin din ako kila mama at papa. Pareho din silang umiling kaya napakamot ako ng aking ulo. Mukhang nasa akin ang huliing desisyon. Doon na lang tayo kakain sa paboritong restaurant ni Francine. Iyong may masarap na cake, wika ko sabay sulyap kay Francine. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng tipid ng ngiti sa labi nito. Kaunting hilot na lang at babalik din ito sa dati. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin? Halina kayo at gutom na ang lahat. Sagot naman ni Papa Ryder at kaagad na hinawakan nito si Mama sa kamay at nagpatiuna na silang naglakad. Kuya pwede bang sumunod na lang ako? May titingnan lang ako sa bookstore. Promise, sandali lang ako, paalam naman ni Francine sa akin. Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Sasamahan kita, sagot ko dito. Kaagad itong umiling. Sandali lang naman kuya Sige na. Promise, susunod kaagad ako, sagot nito. Kung ganoon sasama na ako sa iyo Francine. May libro din akong gustong tingnan sa bookstore, sabat naman ni Trixie. Sure ka, baka hanapin ka nila mama at papa. Tanong naman ni Francine dito. Hindi nila ako hahanapin, lalo na at ikaw ang kasama ko. Ngiting-ngiti naman na sagot ni Trixie. Alam kong may gap sa pagitan ng dalawang ito kaya hindi sana ako papayag. Simula nang malaman ni Francine na si Trixie ang tunay na anak nagkaroon na ng malaking harang sa pagitan ng dalawa. Hindi naman sila nag-aaway pero hindi din naman nagpapansinan. Alam kong sa kanilang dalawa si Francine ang umiiwas. Sige bahala ka, let's go na. Wika ni Francine at nagmamadaling tumalikod. Kaagad naman itong sinundan ni Trixie. Nasundan ko na lang sila ng tingin bago nagpasya na sundan sila mama sa resto. Kabisado ni Francine ang mall na ito kaya walang dapat na ipag-alala. Isa pa tumutupad naman ito sa usapan. Nasaan ang dalawa? Kaag na tanong ni mama sa akin nang makalapit ako sa kanila. Pareho na silang nakaupo at may hawak na menu booklet. Naupo ako sa bakanteng upuan bago sumagot. Dumaan lang po ng bookstore. Naka-order na po ba kayo? Sagot ko, hindi pa. Ano ba ang gusto mo? Kay Trixie at Francine ako na ang baalang umorder ng para sa kanila. Alam ko na ang hilig ng mga iyon, sagot ni mama. Sininyasan ko ang waiter at lumapit naman kaagad ito.
Umorder kami ng mga pagkain at hindi namin kinalimutan ang favorite cake ni Francine na favorite na din daw ni Trixie dahil dito din pala sila kumain last week. Bakit ang tagal naman yata nila? Narinig kong tanong ni Mama nang mapansin ko na isa-isang nagsidatingan na ang aming orders na pagkain. Muli kong sinipat ang suot kong relo at nagpas siyang tumayo. Pupuntahan ko na lang po muna sila sa bookstore. Baka masyadong nalibang ang dalawang iyon at hindi namalayan ang oras, paalam ko kina Mama at Papa. Kaagad naman silang tumango. Sige anak, baka lumamig ang pagkain, sagot ni Mama at tuluyan na akong naglakad palabas ng restaurant. Malapit lang naman sa resto na ito ang bookstore kaya mabilis ang hakbang ko na naglakad papunta doon. Napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko na may kumusayon akong natatanaw habang palapit ako sa entrance ng bookstore. I don't care. Hind mo siya kadugo. Narinig kong sigaw ng pamilyar na boses na iyon. Mabilis ang hakbang kong napalapit sa umupukan ng ilang tao at nagulat ako sa nasaksihan. Si Francine, may kasubunutan na babae samantalang si Trixie naman hawak ng isang medyo may edad na babae. Anong kaguluhan ito? Kaagad sigaw ko kaya napatingin sa akin ang lahat. Kuya, ilayo mo ako sa kanila. Gusto nila akong ibalik kay Dominic. Kaagad na sigaw ni Trixie sabay malakas na nagpumigla sa babaeng may id na may hawak dito. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pasa nito sa mukha. Bigla akong nakaramdam ng galit. Mabuti na lang at nakawala si Trixie sa pagkakahawak sa may edad ng babae kaya si Francine naman ang pinagtunan ko ng pansin na may kasabunutan na babae. Mukhang wala ni isa man sa kanila ang gustong sumuko. Gusto yata mag-ubusan ng buhok kaya galit akong lumapit at hinawakan ang kamay ng babaeng kaaway ni Francine at pinilipit ang braso nito para makabitaw ito. Anong nangyayari dito? Charles! Narinig kong sigaw ni Papa. Laking pasalamat ko dahil sumunod ito. Papa siya si Tia Sabel. Gusto niya akong ibalik kay Dominic. Kaagad na sumbong ni Trixie sabay lapit kaya Papa Ryder. Bakas ang takot sa mukha nito at napakapit pa sa aming ama. Gustuhin ko man itong lapitan pero hawak ko din naman si Francine na gusto pang sumugod sa kaaway nito. Kaagad na nanlisik ang mga mata ni Papa. Akmang lalapitan nito ang medyo may edad ng babae pero nagsidatingan na ang mga security guard. Kaagad silang pumagitna dahil masyado nang mataas ang tension. Baka lalong magkasakitan. How dare you? Ikaw pala ang binabanggit ni Trixie na Tia Sabel niya. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong paglapastangan sa anak ko. Galit na sigaw ni Mama. Nagulat ako. Sumunod din pala ito. Kaagad itong lumapit sa Tia Sabel na tinutukoy ni Trixie at kaagad na binigyan ng mag-asawang sampal. Hindi na ito napigilan ng guard. Hindi marahil nila inaasahan ang pagdating ni Mama. Mukhang hindi pa nakabawi sa pagkagulat ang kinikilalang tiyahin ni Trixie at gulat itong nagpapalit-pat-lipat ng tingin sa amin hawak ang nasaktang pisngi. Samantalang si Francine naman ay muli nitong dinaluhong ang kasabunutan nitong babae. Mahirap pala pigilan ng babaeng ito. Akala mo mapapalagpas ko ang ginawa mong pagkalmot sa akin. Halika dito, kakalbuhin kitang gaga ka. Sigaw ni Francine at hindi ko na ito napigilan pa nang muli nitong hilahin ang kaaway niya. Pareho pa silang natamba sa sahig. Ang kaibahan nga lang panalo si Francine. Sinakian nito ang babaeng nakahiga at pinagsasampal. Napnajiwi ako at kaagad itong hinatak. Mahirap na. Baka makapatay pa ito. Parang hindi na nito kontrolado ang sarili. Baka maging kriminal pa ito nang wala sa oras. Tama na. Guard, ilayo mo silang dalawa sa amin. Tumawag kayo ng pulis dahil hindi ko mapapalagpas ang nangyayaring ito. Utos ko sa guard habang mahigpit kong hinahawakan si Francine. Galit na galit kasi ito at gusto kong malaman kung paano nag-umpisa ang gulong ito. Imbes na masayang pasayalan ang magaganap, nauwi pa yata sa riot. Mahirap pala makaaway ang babaeng ito. Napakatapang. Hindi basta-basta bumibitaw. Mabuti na lang at hindi yata sanay si Trixie sa away. Mahigpit itong nakahawak kay Papa Ryder samantalang si Mama naman ay bakas ang galit sa mga mata habang nakatitig sa kinikilalang tiyahin ni Trixie. Mukhang sira ang linggo namin. Sa hospital pa yata ang bagsak namin dahil sa mga kalmo na natamo ni Francine at pasa sa mukha ni Trixie. Sa gulong iyon may isang paris ng mga mata na seryosong nanunood. Pag-aari ng nag-iisang Dominic de la Fuente. Last week nandito din siya sa mall na ito.
Umaasa siyang masilayan niyang muli si Trixie at hindi naman siya nabigo. Gustuhin niya manglapitan ito pero ayaw niya munang gumawa ng hakbang na lalong magpapagulo ng sitwasyon. Ayaw din niyang lalo siyang katakutan ni Trixie. Halos hindi niya mafkurap ang kanyang mga mata habang direktang nakatitig kay Trixie May. Hindi na napansin ng pamilya Sebastian dahil abala sila sa galit na nararamdaman sa dalawang babaeng kaharap. Ang kinikilalang tiyahin ni Trixie at ang anak nito. Wala siyang pakialam sa mga taong nakapalibot dito. Basta ang gusto niya lang ng mga sandaling ito ay magsawa ang kanyang mga mata habang nakatitig sa maamong mukha ni Trixie. May magandang nangyari din naman pala kahit papaano ang pagtakas nito sa kanya noon. Nakilala nito ang tunay niyang pamilya na kahit nasa hinagap hindi niya din inaasahan. Anak pala ito ni Ryder Sebastian. Alam niyang hindi din basta-basta ang pamilya Sebastian. Bilyonaryo din ito gayunpaman alam niya sa kanyang sarili na mas mayaman siya dito. Kaya manang minana niya sa namayapan niyang ama. Kaya niyang kunin si Trixie sa poder nila ng harap-harapan. Pero syempre hindi niya gagawin iyon. Kahit papaano may puso pa din naman siya. Kaya niyang maghintay ng tamang panahon. Hahayaan niya munang mamuhay ito kasama ng kanyang mga magulang. Pasasaan ba at mapapasakamay niya din ulit ito? Hinding-hindi din naman siya papayag na may ibang lalaking aali-aligid dito. Matagal din niyang kinumbinsi ang tiyahin nitong si Isabel na ipaubaya niya na lang si Trixie sa poder niya. Unang kita niya palang dito noon hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Alam naman niya sa sarili niya na bata pa ito pero ano ang magagawa niya? Hindi din kasi lingid sa kaalaman niya na inuumpisahan na itong manyakan ng asawa ng kanyang kinikilalang tiyahin. Kaysa mapahamak pa ito nagpasya siyang offer ng malaking halaga ang tiyahin nito para tuluyan na itong mapasakamay niya. Binili niya ito sa kahit sa magkanong halaga para mapalapit ito sa kanya. Pero masyado palang matigas ang ulo ng babaeng iyon. Nagawa siya nitong takasan at muntik nang malagay sa alanganin ang buhay nito dahil nabaril ito ng isa sa kanyang mga tauhan. Muntik na din mabasag ang bayag niya ng araw na iyon dahil sa malakas na sipa na natamo niya mula dito. Of course wala na ang taong iyon. Nang malaman niya ang nangyari siya na mismo ang nag-awad ng kaparusahan. Pinagpipiestahan na ng mga uod sa ilalim ng lupa ang katawan ng taong iyon. Hindi siya papayag na sisikatin lang ng kung sino-sino ang babaeng aminado siya na malaking parte ng puso niya ang nakuha nito. Boss, mukhang ayos na po ang kalagayan ni Miss Trixie pagkatapos siyang tamaan ng bala ni Berto. Gusto niyo po bang lapitan namin siya at iharap sa inyo? Tanong ng malaking taong katabi nito. Si Ricardo, ang kanyang kanang kamay. Kaagad na umiling si Dominic. Huwag na, patapusin mo lang ang tensyon at iharap mo sa akin ang Isabel na iyan at ang anak niya. Ako ang magpaparusa sa kanya sa ginawa nila sa Trixie ko ngayon araw. Sagot ni Dominic sa kanyang tauhan habang hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig kay Trixie. Worry ay sinasalo nito lahat ng meron sa pagkatao ng babaeng hindi maalis-alis ay niya. Kitang-kita niya kung paano ito kumapit sa amang si Ryder Sebastian habang nanginginig sa takot. Hindi niya mapigilan ang mapailang. Mukhang malaking trauma talaga ang ibinigay niya dito. Pero pasasaan ba street maalis din ang trauma na iyon? Kailangan niya lang ito bigyan ng kahit kaunting panahon para maka-recover. Nagpatawag po ng mga pulis ang pamilya Sebastian boss. Galit na galit si Ryder Sebastian at gusto yatang ipakulong ang mag-inang Isabel, sagot naman ng guard. Pagkatapos ng kaguluhan na ito iharap niyo sa akin ang Isabel na iyan at ang anak niya. Ako ang magpaparusa sa ginawa nila sa sweetheart ko. Nakangisi niyang sagot. Isinuksok pa niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng pantalon at naglakad paalis. Kaagad naman sumunod dito ang kanyang mga tauhan. High-profile person si Dom Incy de la Fuente. Nag-iisang anak ng tusong negosyante ng bansa. Masyadong naging kontrobersyal ang mga magulang nito noong pareho pang nabubuhay. Ang ama niya ay kilalang pinakamalupit at pinakatusong tao ng bansa. Napapabalita ang pinapatay nito lahat ng mahigpit na kakalaban sa negosyo. Mahilig din mang-angkin ng mga lupain kaya naman lahat takot sa kanya. Hindi din ito mapapanagot ng batas sa lahat ng kasamaan na ginawa nito dahil marami itong koneksyon na nakaupo sa gobyerno. Naniniwala ito noon na pera lang ang katapat ng lahat. Kaya niyang magpaikot ng tao gamit ang kanyang salapi. Mas naging controversial ang pamilya nila nang mamatay ang ina ni Dominic.
Maraming haka-haka ang lumabas sa social media na pinatay ito ng kanyang ama dahil ng lalaki. Gayunpaman hindi naman napatunayan ang tungkol doon at hindi din naman nakulong ang ama nito. Kayang-kaya nitong lusutan ng batas na siyang minana ng batang Dominic de la Fuente ngayon. Kung anong klaseng pag-uugali meron ang ama nito noon, nakikita ngayon sa ugali ng binatang de la Fuente. Kung kailan matatapos ang paghahari, Harry nito sa ngayon panahon na lang ang makakapagsasabi. Direkong naglakad si Dominic sa opisina ng mall habang patuloy sa pagsunod sa kanya ang kanyang mga bodyguard. Pagkapasok kaagad itong naupo sa kanyang swivel chair at binuksan ang laptop na nasa harap niya. Ano na ang nangyari sa ibaba? Kaagad na tanong niya sa kanyang tauhan, dumating na po ang mga pulis boss. Pinahuli na ni Mr. Sebastian ang mag-inang Sabel. Persigido silang makulong ang dalawang iyon. Hindi matanggap ng pamilya ang ginawang pananakit ng mga ito sa kanilang mga anak. Balita nito kay Dominic hindi na sumagot si Dominic. Itinutok nito ang kanyang tingin sa monitor ng laptop. Tumipa ito ng makailang ulit at tumayo na at nagmamadaling lumabas ng opisina. Pag-aari niya ang mall na ito at pwede niyang gawin lahat ng gusto niya. Samantalang sa presento ang bagsak ng pamilya Sebastian para maghain ng formal na kaso. Hindi nila mapapalagpas ang gulo na nangyari kani-kanina lang. Gusto nilang maparusahan ang nanakit kina Trixie at Francine. Patawad po, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Masyado lang akong nag-alala na baka kami ang balikan ni Dominic kaya kagustuhan ko na maibalik si Trixie sa kanya nagawa namin ang bagay na iyon. Nagsusumamo na wika ni Sabel sa mga magulang ni Trixie. Kaagad na umiling si Ryder. Alam nyo, hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako sa inyo sa ginawa nyong pagkupkup sa anak ko o hindi. Pero ito lang ang masasabi ko. Lubayan nyo na ang anak ko dahil magkakamatayan tayo kapag subukan nyo pang hawakan kahit na ang dulo ng kanyang buhok. Hindi mo siya pamangkin kaya kalimutan mo na siya at bilang kabayaran sa pagpapalaki nyo sa kanya, kakalimutan ko ang ginawa nyo sa kanya kanina at umaasa ako na hindi na muling mag-cross ang landas natin. Mahabang wika ni Rodier. Napakurap ng makailang ulit si Tia Sabel bago tumitig kay Trixie. Bakas sa mukha nito ang hindi maisatinig na mga katanungan. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya ngayon? Malabo pa sa sikat ng araw na muli niyang maibalik si Trixie kay Dominic. Paano na ang limpak-limpak na salapi na ibayad sa kanya ni Dominic? Nag-aalala siya na baka bawiin niya iyon kapag hindi niya maibalik si Trixie sa bar. Gayunpaman, ayaw na niyang manggahas pang magsalita. Wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin ang galit ni Dominic de la Fuente kaysa magmatigas pa siya sa ama ni Trixie ngayon. Baka sakal abuso ang bagsak nilang mag-ina kung hindi sila magpakumbaba. Kaya pala malayo ang loob niya kay Trixie dahil hindi niya naman pala kadugo ito. Kung ganoon, sino ang tunay na anak ng namayapa niyang kapatid? Nasaan ang bata? Pagkatapos sabihin in Ryder lahat ng gusto niyang sabihin kay Sabel kaagad silang umalis ng presento para dalhin sa hospital sila Trixie at Francine. Kailangan magamot kaagad ang kanilang kalmo bago pa ma-infection. Samantalang si Tia Sabel at ang anak nitong si Berna kaagad na pinakawalan ng mga pulis. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya Sebastian kaya swerte nila dahil hindi sila makukulong. Ano nga ba ang magiging laban nila sa isang mayamang pamilya? Sumama kayo sa amin. Gusto kayong makausap ng boss namin. Kakalabas pa lang ng presento ng mag-inang Sabel nang salubungin kaagad sila ng mga kalalakihan. Lahat sila ay nakaitim ng kasuotan. Gusto man nilang pumalag pero wala silang magagawa. Sino nga ba ang makakatakas sa isang Dominic de la Fuente? Sana makaligtas sila sa galit nito katulad ng pagkakaligtas nila sa galit ng pamilya ni Trixie. Marahan akong napabuntong hininga habang nakatutok ang aking mga mata sa daan. Kakalabas lang namin ng hospital at kakatapos lang gamutin ang mga kalmo ni Francine at pasa ni Trixie sa mukha. Ang masayang pamamasyal na ini-expect namin lahat na uwi sa disaster. Ang masaklap pa nito ramdam na ng mga bituka ko ang gutom. For sure ganoon din ang mga kasama ko. Nagsitahimik na kasi ang lahat. Charles, baka may madaanan ka dyan na restaurant. Kahit fast food chain lang. Huminto muna tayo para makakain. Narinig kong wika ni Papa Ryder. Actually kahit na hindi nito sabihin yun din ang tumatakbo sa isip ko kanina pa. Hindi na namin nabalikan ang mga na-order namin na pagkain kanina sa restaurant dahil sa gulo na nangyari.
Mabuti na lang at galos lang ang natamo ni Francine at pasa naman sa mukha kay Trixie. Kung hindi baka mapatay ko ang Tia Sabel na iyon. Nang mapansin ko ang isang sikat na fast food chain sa unahan ay kaagad kong manonyebra ang sasakyan papasok sa parking nito. Pagkahinto ng kotse kaagad na nagsipagbabaan ang lahat. Tahimik kaming pumasok sa loob at direko na akong pumunta ng counter para maka-order ng pagkain. Spaghetti, chicken at burger sa akin kuya ha. Nakapila na ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko kaya wala sa sariling napalingon ako. Hindi ko maiwasan na mapangiti nang mapansin ko na si Francine ang nagsasalita. Mukhang hindi ito na trauma sa mga nangyari. Nagawa pa nitong mag-request kung ano ang gusto niyang kainin. Sure iyan ang orderin ko. Iyan lang din naman ang mga produkto nila dito eh. Nakangiti kong sagot. Hindi ito umimik at tinalikuran na ako at direkong naglakad patungo sa isang table kung saan naghihintay sila mama, papa at Trixie. Kaagad akong umorder ng pagkain. Pinasubrahan ko talaga dahil alam kong gutom na ang lahat. Mabuti na lang at mabilis lang ang pagsiserve nila ng pagkain kaya wala pang 10 minuto na sa harap na namin ang pagkain na inorder ko. Ang dami naman nito. Kaagad na bulalas ni Mama Ashley. Hindi ko maiwasan na mapakamot ng aking ulo. Oo nga kuya, halatang gutom tayo ah. Mukbang ba ito? Sagot naman ni Trixie. Hayaan nyo na, iuwi na lang natin ang sobrang pagkain. Masyado lang yatang na-excite si Kuya Charles New kaya napadami ang kanyang na-order, sagot naman ni Papa Ryder. Sinadya ko po talaga ito. Alam nyo naman po na may kasama tayong matako dito eh. Sinundan pa talaga ako kanina sa pila para sabihin sa akin ang gusto niyang kainin. Nakangiti kong sagot sabay sulyap sa tahimik na naman na si Francine. Nakasimangot na naman itong tumitig sa akin kaya hindi ko maiwasan na muling matawa. Sige na, kumain na tayo. Masarap kainin ang mga pagkain na ito kapag mainit pa. Wika ni Mama. Kaagad naman kaming tanalima. Sa aming 5, mukhang sila Francine at Trixie ang pinaka nag-enjoy sa mga pagkain. Contest ang dalawa sa pagpapak ng fried chicken. Sa aming lahat mukhang sila ang pinakagutom. Hindi ba't ang sarap ng pagkain dito Francine? Wika ni Trixie. Kaagad naman napatango si Francine tanda ng pagsang-ayon. Oo nga eh, masarap pala. Parang ito na ngayon ang favorite restaurant ko. Sagot naman ni Francine. Hindi ko maiwasan na mapangiwi. Masiba talaga. Lahat ng may masarap na food favorite kaagad. Matagal ko nang alam na masarap ang sin-i-serve nilang pagkain dito. Kaya lang hindi ako nakakapasok sa ganitong lugar noon kung walang manlilaber sa akin na ka-classmates ko, sagot naman ni Trixie. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkahabag para sa kapatid ko. Hindi ko talaga ma-imagine ang hirap na pinagdaanan nito noon. Hayaan mo na magbabago naman na ang lahat eh. Pwede tayong kumain dito kapag gusto natin. Nakangiting sagot naman ni Francine. Kaagad naman napatango si Trixie. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa para sa dalawang ito. Mukhang natanggal na ang malaking harang sa pagitan ng dalawa. Nagawa na nilang mag-usap ngayon na hindi naman nila ginagawa noon. Siya nga pala sorry nga pala sa nangyari kanina pati tuloy ikaw nagalusan dahil sa akin. Maya-maya ay seryosong wika ni Trixie. Kaagad naman akong nagkaroon ng interes. Gusto kong marinig mula sa mga ito ang punot dulo ng away kanina. Ayos lang iyon. Nako, hindi ubra sa akin ang hilaw na tiyahin at ang Berna na iyon. Kita mo nga at halos mamaga ang mata niya dahil sa ginawa kong pagsuntok sa kanya. Natatawang sagot ni Francine. Hindi ko maiwasan na mapailang. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Bakit nauwi sa away at sabunutin? Tanong ni Mama. Sandaling nanahimik ang dalawa at ilang saglit lang si Trixie na ang nagsalita. Bigla na lang po kasi akong sinampal ni Tia Sabel kanina Maria. Nagulat nga po ako eh. Hindi ko po kasi napansin na nasa harap ko na pala siya kanina. Galit na galit habang tinatanong ako kung bakit ko tinakasan si Dominic. Kapag nagpapaliwanag naman ako inaambahan ako kaya sa sobrang galit ni Francine sinugod niya si Tia pero nahawakan siya ni Berna kaya silang dalawa ang nagpambuno, kwento ni Trixie. Mangha akong napatitig kay Francine. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga nangyari magagawa nitong ipaglaban ang kapatid ko. Talaga, pero dapat tumawag kayo ng guard. Hindi ka naman metatingay sa kung saan-saan ang babaeng iyon dahil nasa loob tayo ng mall. May mga guard sa paligid. Next time iwasan nyo ang mapaaway.
Baka mamaya, hindi lang galos ang mata mo nyo, sagot ni Papa Ryder. Nawala na po kasi sa isipan ko kanina pa. Sorry po. Nakakanas kasi eh. Ang yabang noong Sabel, lalo na yung anak niyang si Berna. Kainis, ang baho pa naman ng hininga. Sagot naman ni Francine. Hindi ko maiwasan na mapangiwi. Kaagad naman nagkatinginan sila mama at papa sumat-alang si Trixie naman hindi na napigilan ang matawa ng malakas. Napansin mo din? Tanong nito nang makabawi. Kaagad tumanggo si Francine. Hindi ba marunong mag-toothbrush ang hilaw mong pinsan? Tanong nito. Muling tumawa si Trixie bago sumagot. May sira kasi ang gilagid ang babaeng iyon. Takot magpatingin sa dentist kaya parang imburnal ang amoy ng hininga niya. Tatawa-tawa nitong sagot. Kaagad naman natawa si Francine sa narinig. Hindi naman namin maiwasan na mapangiti nila mama at papa sa aming nakikita sa dalawa. Mukhang nagkakasundo na ang dalawang ito at sana magtuloy-tuloy na. Oh siya, sige na. Bilasan nyo nang tapusin iyang kinakain nyo. Mamaya nyo natapusin ang kwetuhan na iyan para makauwi na tayo ng mansion. Utos ni mama sa dalawang nagkakatuwaan na teenager. Uuwi na tayo after this. Hindi na po ba tayo babalik ng mall? Gulat na tanong ni Francine. Muling nagkatinginan sila mama at papa kaya ako na ang sumagot. Bakit, gusto nyo pa bang bumalik ng mall sa ganiyang hitsura? Hindi ba pwedeng pagalingin nyo muna iyan pasa at galos nyo bago mamasyal ng mall? Tanong ko. Nagkatinginan pa ang dalawa bago sumagot. Ayos lang naman itong pasa namin. Hindi naman masakit. Hindi ko po kasi nabili ang mga kailangan ko kanina sa bookstore eh. Sagot ni Francine, siya kung gusto nyong bumalik ng mall walang problema. Pero uuwi na kami ng mama nyo. Si Kuya Charles na ang bahala sa inyong dalawa, sagot ni Papa Ryder sabay tingin sa akin. Kaagad akong tumanggo. Kaagad kaming nagkasundo na ihatid na lang muna sila mama at papa ng mansion at umalis din kaagad pabalik ng mall. Ngayon lang nagkakasundo ang dalawa kaya masaya akong sundin lahat ng gusto nila ngayong araw. Kahit papaano naging masaya ang buong araw namin. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang tuwa na nakaguhit sa mga mukha nila Francine at Trixie habang nag-iikot kami dito sa loob. Since Yales na simula ngayon araw, magiging maayos na din ang lahat. Mukhang natanggap na ni Francine kung sino siya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at taon. Katulad ng inaasahan ko naging tahimik ang aming pamilya. Naging mag-best friend sila Francine at Trixie. Sa parehong eskwelahan din sila nag-aaral kaya naman lalo silang naging close sa isa't isa na siyang ikinatuwa ng buong pamilya. Mukhang natapos na din ang uno sa aming pamilya at masaya ako dahil doon. Pilit ko din tinitikis ang nararamdaman kong kakaibang damdamin na umuusbong para kay Francine. Hindi pwede. Anak na ang turing sa kanya ng mga magulang ko at ayaw kong ako pa ang maging dahilan para magkagulo ang pamilya namin. Itinun ko na din muna ang atensyon ko sa aking negosyo at umaasa na mawawala din sa sistema ko ang nararamdaman kong pagmamahal kay Francine. Nakakahiya kung siya pa ang patulan ko. Hindi talaga pwede dahil ang alam ng lahat magkapatid kami. Ayaw ko siyang kataluhin. Isa pa, nararamdaman ko din na pagmamahal bilang isang kapatid lang ang kayang ibigay nito sa akin. Dumagdag pa na ang layo ng agwat ng edad namin sa isa't. Charles, nasaan ka? Kaagad na tanong sa akin ni Papa Ryder nang sagutin ko ang tawag nito. Nandito ako sa loob ng opisina at abala sa kaka-review ng mga papeles na nasa harap ko. Sa kagustuhan kong makalimutan si Francine madalang na din akong umuwi ng mansion. Nasa office. Bakit po? Sagot ko. Umuwi ka muna ng mansion. Gusto kitang makausap, seryosong sagot nito. Hindi ko maiwasan na magtaka. Bakit po? Pa, busy pa po ako ngayon. Baka next week pa ako makadalaw sa inyo. Sagot ko. Narinig ko pa ang marahan nitong pagbuntong hininga bago muling sumagot. Charles, pwedeng next week pa. Importante ang sasabihin ko sa iyo kaya umuwi ka na muna. Sagot nito. Hindi ko maiwasan na magtaka. Ngayon lang nang ulit si Papa sa akin ng ganito. Mukhang importante talaga ang kailangan nito. Hihintayin ka namin mamayang alas 6 ng hapon. Darating mamayang alas 8 ng gabi si Papa Enzo mo kaya please lang Charles, huwag mo akong bigwan, seryoso nitong wika sabay patay ng tawag. Napapailing naman akong napasulyap sa orasan. Wala akong choice kundi ang sumaglit muna ng mansion mamaya.
Pero aalis din ako pagtatapos namin mag-usap ng aking mga magulang. What? Kasal? Kaming dalawa ni Micaela. Hindi ko maiwasang bulalas. Kaharap ko ngayon sila mama at papa dito sa mini office ng mansion. This is the right time para mag-asawa ka na, Charles. Nagkakaedad ka na at nag-aalala kami ng mama mo na baka tumanda kang mag-isa. Gusto na din namin makita ang magiging apo namin sa iyo. Halos 2 taon ka nang walang naipakilalang girlfriend sa amin at nag-aalala kami ng mama mo na baka magising na lang tayo isang umaga na tumatanda ka ng mag-isa. Mahabang sagot ni Papa Ryder. Kaagad akong napailing. Arranged marriage. Uso pa ba iyan ngayon? Bulalas ko sabay titig kay mama. Gusto kong humingi ng tulong dito na sana huwag nilang i-insist ang tungkol sa bagay na ito. Wala akong balak na magpatali kahit na sa kaninong babae. Maliban na lang siguro sa babaeng nagpapatibok ng puso ko ngayon. Kay Francine, why not? Parang anak na din ang turing sa iyo ng Papa Enzo mo, bakit hindi na lang natin tutuhanan? Maganda si Micaela at matutunan nyo din mahalin ang isa't isa. Pareho kayong walang nobyo at nobya kaya bakit hindi na lang kayo ang magpakasal para lalong tumibay ang relasyon ng dalawang pamilya? Nakangiting sagot naman ni Mama Ashley. Ni sa hinagap hindi ko akalain na dadating kami sa ganitong sitwasyon. Ipapakasal nila ako sa Micaela na iyon na kahit kailan never kong naging kasundo. Masyadong mapapel ang babaeng iyon at naiinis akong isipin na naging kakumpitensya ko pa ito sa pagmamahal ni Mama Ashley noong mga bata pa kami. Pero ma, hindi pwede. Hindi ako sure kung magwo-workout itong plano nyo. Hindi ko siya mahal at lalong wala ding nararamdaman si Mika sa akin. Sagot ko, well malalaman natin mamaya pagdating nila. Dapat nga tayo ang pupunta sa bahay nila pero since hindi kami sure kung uuwi ka ngayon araw sila na lang ang pinapunta namin dito. Charles, kung may ipinapakilala ka sana sa aming napupuswan mong babae hindi tayo aabot sa ganito, wika naman ni Papa napakamot ako ng ulo ko. Hindi ko ma-imagine sa sarili ko na magpapakasal ako sa Micaela na iyon. Ni sa hinagap hindi ko naisip na mangyayari ang ganitong bagay. Hindi ko din nakikita ang sarili ko na bubuo ako ng pamilya sa babaeng hindi ko mahal. Mas gustuhin ko pang tumanda mag-isa kaysa makisama sa babaeng hindi ko naman gusto. Think about it, Charles. Lagpas na ang edad mo sa kalendaryo and huminto ka na din sa panliligaw sa mga babae. If I am not mistaken, si Zenny ang pinaka-last mong naging girlfriend na nagpakasal na last year. Ang mga kaibigan mo naman may kanya-kanya na ding pamilya. Gusto na namin magkaapo kaya please si Mika na lang. Mabait ang batang iyon and for sure matutunan mo din siyang mahalin. Muling wika ni Papa Ryder, pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko sa mga naririnig ko ngayon sa mga magulang ko. Napakahirap ng gusto nilang ipagawa sa akin. Magpapatali ako sa babaeng hindi ko gusto. Shit. Ngayon pa lang parang gusto ko nang lumipat sa ibang planeta makaiwas lang sa gusto nilang mangyari, pag-isipan mo ang lahat ng ito, Charles. Sana huwag mo kaming bigwan, muling wika ni Papa Ryder at sabay na silang lumabas ni Mama dito sa mini office. Naiwan naman akong naguguluhan. Magulo ang isipan ko nang nagpasya na din akong lumabas ng mini office. Balak kong pumunta ng garden para lumanghap ng sariwang hangin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko din alam kung paano lusutan ito, hanggat maari ayaw kong bigwan ang mga magulang ko. Pero ano nga ba ang pwedeng gawin ngayon? Paano ko sila tatanggihan sa kagustuhan nila? Uuyoy Kuya Charles. Anyari, para kang nalugi sa hitsura mo ah. Napukaw lang ako sa malalim na pag-iisip nang may biglang nagsalita sa harap ko. Napakurap pa ang aking mga mata nang mapagsino ang nasa harapan ko. Walang iba kundi si Francine at ngiting-ngiti ito sa akin habang nagsasalita. Hindi ko naman maiwasan na pagmasdan ito. Hindi may kakaila sa tindig nito na dalagang-dalaga na. Napakaganda nitong tingnan kahit na walang bahid na kahit na anong make-up sa mukha. Natural na mapupula ang labi na parang kay sarap halikan. Lalo talaga itong gumanda at naging kaakit-akit sa paningin ko. Hoy, ano na, lakas ng tama mo kuya ah. Medyo matagal na nga tayong hindi nagkikita dahil nagbago ka na. Para kang nag-a-addict dahil tulala ka na dyan, nakangisi nitong muling wika. Hindi ko naman maiwasan na mapakurap ng makailang ulit bago bumalik sa huwesyo. Buti na lang at hindi tumulo ang laway ko habang nakatitig kay Francine.
Baka mapagkamalan pa akong baliw nito kung nagkataon. Sorry, ano ang sabi mo? Tanong ko. Ngumuso lang ito sa akin at mabilis akong tinalikuran. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hey, kung pwede nga lang sabihin kina mama at papa na may babae na akong napupusyuan, ginawa ko na sana. Kaya lang hindi pwede eh. Palagay ko talaga si Francine ang dahilan kaya hindi ko magawang ma-inlove sa ibang babae. Nawalan na din ako ng ganang makipag-date. Talagang tatanda akong mag-isa nito kung hindi ko magawang mawala sa sistema ko si Francine. Siya ang isinisigaw ng puso at isipan ko. Imbes na kalimutan ko ang damdamin ko sa kanya, bigo ako dahil habang tumatagal lalong lumalala ang nararamdaman kong pagmamahal ko sa kanya. Siguro nababaliw na nga ako. Pero ano ang magagawa ko? Minsan na din na sumagi sa isip ko na tanggihin ko na lang kaya si Francine at dalhin sa malayong lugar. Iyong walang makakakilala sa amin. Shit, baliw na nga ako. Baliw na ako sa babaeng hindi ko pwedeng mahalin. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. May napupusyuan nga akong babae, hindi ko naman pwedeng ipagsabi. Ilang taon na akong nagdurusa sa nararamdaman kong ito at aaminin ko hindi ko na alam ang gagawin ko. Mabilis na lumipas ang oras. Dumating na din sila Papa Enzo at Tita Rona. Kasama nila si Micaela na noon matalim na nakatitig sa akin. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang hindi din ito pabor sa gusto ng mga magulang namin. So paano ba ito? Anong desisyon mo, Charles? Kaagad na tanong ni Pap Enzo sa akin. Ngayon ko lang naisip na sana hindi na lang sila nagkabati ni Papa. Na habang buhay na lang silang magkaaway para wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Honestly, I don't know, Papa Enzo. Masyado akong nagulat sa sinabi nila Mama at Papa kanina. For sure ganoon din siguro si Mika, sagot ko sabay titig kay Mika. Wala naman sigurong maging problema. Pareho naman kayong single at nasa tamang edad na para magpakasal. Sagot naman ni Tita Rona. Hindi ako nakasagot. Yes, and besides ito na yung chance natin para lalong magkaroon ng malalim na ugnayan ang mga pamilya natin. Kunang kayong dalawa ni Mika ang magkatuluyan, for sure magiging happy ang dalawang pamilya. Wika ulit ni Papa Enzo. Pidgel ko naman ang sarili ko ang mag-react. Kahit papaano malaki ang respeto ko sa kanila. Ayaw kong makapagsalita ng hindi maganda. Sa ngayon, si Mika na lang ang pag-asa ko. Mukhang ayaw din naman itong pakasal sa akin. Kanina pa nakasimangot eh. Pwede po bang pag-usapan muna namin ito ni Mika? Mahinahon kong sagot sabay pilit na ngumiti sa mga kaharap ko. Padabog na tumayo si Mika mula sa pagkakaupo at nagpatiuna ng naglakad palabas ng living area. Kaagad akong napasunod dito. What, ano na ang gagawin natin ngayon? Kaagad na asak sa akin ni Mika pagkarating namin ng garden. Dito namin piniling mag-usap para hindi kami marinig ng mga magulang namin. Watch your language, Mika. Akala mo ba pabor din ako sa gusto nila? Naiinis kong sagot dito. Kaagad itong humalikip-kap at matalim akong tinitigan. Talk to them. Ipaintindi mo sa kanila na hindi tayo magkasundo at wala tayong nararamdaman na kahit na anong pagmamahal sa isa't isa. Photos na wika nito. Hindi pa rin ito nagbago. Ito pa rin ang Mika na nakilala ko na napaka-bossy. Kung makapag-utos akala mo alipin iya ako. Bakit kaya hindi na lang siya ang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang fixed marriage na pinaplano ng pamilya namin? Kinausap ko na sila Papa at Mama kanina and they told me na gusto nilang may kasal tayo dahil pareho naman tayong walang kasintahan. Bakit ba hindi ka nag-boyfriend? Pati tuloy ako nadamay sa walang kwentang arranged marriage na iyan eh. Yamot kong sagot dito. Kaagad akong pinandilatan. Hoy Charles! Kung may sineryoso ka lang sana sa mga babaeng dumaan sa buhay mo, wala sana tayo sa ganitong sitwasyon. Pakialam mo ba kung hindi pa ako nagbo-boyfriend? Busy ako sa career ko at wala akong balak mag-asawa. Sagot nito sa akin. Napaismid naman ako. Doktor si Mika at alam ko naman kung gaano ito kabala. Alam ko din na masyado nitong ini-enjoy ang kanyang propesyon. Pues, kausapin mo ang daddy mo tungkol dito. Palagay ko siya ang may pinakagusto na makasal tayo. Hindi pa ako ready na mag-asawa kaya ikaw na ang umayos dito. Muling sagot ko, kitang-kita ang pagkayamot sa mukha nito. Ikaw lang ba ang ayaw? Nakakadiri ka Charles ha. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo hindi ko pangarap na dumagdag pa sa mga iyon. Senggal nito sa akin. Napakamot ako ng aking ulo.
Napakahirap talaga kausapin ang babaeng ito. Dinadaan palagi sa init ng ulo. Walang mangyayari kung pagtatalunan natin ito ngayon. Mika, pareho nating hindi ito gusto, di ba, kaya hindi tayo pwedeng mag-away. Kailangan natin mag-isip kung paano ito malusutan, wika ko. Pinilit kong maging mahinahon sa abot ng aking makakaya. Alam ko naman na maganda ito kaya hanggat maaari ayaw ko ng patulan pa. Lalo na at hindi namin pwedeng ipagsawalang bahala ang gusto ng mga pamilya namin. So, ano ang pwede nating gawin ngayon? Charles, iyong kapaki-pakinabang ha. Ayaw ko ng kung ano-anong hakbang lang, sagot nito. Kahit papaano medyo kumalma na din ito. Sakyan lang muna natin ang pag-uusap na ito ngayong gabi. Wala tayong choice ngayon kundi sumabay sa agos. Wala tayong time na mag-usap ng matagal dahil hinihintay nila tayo sa loob. Sagot ko, seryoso akong tinitigan bago tumango. Fine, pero tandaan mo, hindi ako papayag na makasal sa iyo, Charles. Kung sakaling maset man ang kasal na ito, asahan mo na hindi ako sisipot sa araw na iyon. Seryoso nitong sagot at mabilis akong tinalikuran. Naiwan naman akong kakamo-kamot ng aking ulo. Pabalik na ako sa loob ng mansion nang mapansin ko si Francine at Trixie malapit sa pool na masayang nag-uusap. Nagtatawanan pa ang dalawa kaya curious akong napalapit sa kanila. Matagal kong hindi nakakabonding ang mga ito at mukhang may mga kaganapan na hindi ko alam. Sisigap lang naman ako ng kaunting kwento pagkatapos papasok na ako sa loob ng mansion dahil alam kong hinihintay nila ako sa loob para mapag-uspan ulit ang tungkol sa kasal namin ni Mika. Para sa akin pogi siya pero hindi ko alam kung serious siya sa panliligaw sa akin. Pagkalapit ko pa lang iyon na kaagad ang narinig ko kay Francine. Lalo akong kinain ng kuryosidad. Gwapo naman si Matthew at mabait din. Binigyan ka pa ng flowers noong nakaraang araw. Matagal na siyang nanliligaw sa iyo, diba? At dinig ko siya daw ang partner mo sa darating na sport fest. Excited na akong makita kayong magkasama, bakas ang kilig sa boses ni Trixie habang sinasbi ang katagang iyon. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng bigat ng kalooban sa aking narinig. Ilang taon na ba si Francine? Sa susunod na buwan 18 na pala sila. Kung ganoon may nanliligaw na dito sa school. Shit! Hindi ako papayag. Pero ano nga ba ang pwede kong gawin? Hindi ko mapipigilan ang paglipas ng panahon. Papayag man ako o hindi, wala naman akong magagawa kung may manliligaw kay Francine. Hindi ko pwedeng ipaglaban ang nararamdaman ko para dito. Anak na ang turing ng mga magulang ko sa kanya. Kuya, nandyan ka pala. Akmang tatalikod na ako para bumalik sa loob ng mansion nang marinig kong tawagin ako ni Trixie. Malungkot ko silang nilingon at pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi. Iniiwasan kong empathetic sa gawin ni Francine dahil baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Baka mapatulala na naman ako. So, kumusta? Natapos na ba kayo sa loob? Naiset na ba ang kasal niyo ni Ate Mika? Grabe, excited na ako. Hindi ko akalain na kayong dalawa din pala ang magkakatuluyan ni Ate Mika. Nakangiting wika ni Trixie. Bakas sa mga mata nito ang tuwa. Hindi ko mapigilan na titigan ang kapatid ko. Laking pasalamat ng buong pamilya dahil hindi na nagtangka ang Tia Sabel nito na muling lumapit sa kanya. Gayon na din ang Dominic na iyon. Nakakalabas na din ito kasama si Francine kapag gusto nilang mamasyal sa mall. Akala talaga namin noon hindi maging normal ang buhay nito dahil minsan na itong tinugis ng isang Dominic de la Fuente. Pero mabuti na lang at itinigil na ng gagong iyon. Of course hindi ako papayag na makuha niya ang nag-iisa kong kapatid. Matagal na panahon itong noalay sa amin at hindi na ako papayag pa na mangyari ulit iyon. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay kung sakaling pagtangkaan niya ulit ang kapatid ko. Ano na kuya, natulala ka na dyan. Huwag mong sabihin hindi ka excited sa nalalapit mong kasal kay Ate Mika. Narinig kong muling wika ni Trixie. Pamitik pa ito sa hangin para maagaw ang atensyon ko. Hindi ko na malayan ang aking sarili na nakatulala na pala akong nakatitig sa kawalan. No, hindi ako excited at never akong magiging masaya kapag i-insist nila ang tungkol sa kasal na ito. Direktang sagot ko, why? Maganda naman si Ate Mika Isa pa bagay kayo. Malaki ang lamang ni Ate Mika compare kay Zenny. Muling sagot ni Trixie, hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Natatakot siguro siyang magpakasal kay Ate Micaela dahil hindi na siya makapangbabae.
Tatawa-tawa namang sabat ni Francine. Pinukul ko ito ng masamang tingin. Minsan na nga lang sumabat sa usapan ng iinis pa. Kung alam lang nito na siya ang dahilan kaya nawalan ako ng gana sa mga babae na siyang dahilan ngayon kaya gusto nila akong ipakasal kay Mika. I will make sure na walang kasalan mangyayari, yamot kong sagot at tinalukuran na silang dalawa. Malakas na tawa ang narinig ko mula kay Francine bago ako tuluyang nakapasok sa loob ng mansion. Pagbalik ko sa loob ng living room masayang nag-uusap na ang aking mga magulang at pamilya ni Papa Enzo. Pabagsak akong naupo sa bakanteng sofa. So ano ang plano? Kailan natin idadaos ang kasal? Wika ni Papa Enzo kasabay ng pagtunog ng cellphone ni Mika. Kaagad naman nag-excuse si Mika para sagutin ang tawag. Lumabas pa ito ng living area kaya nasundan na lang namin ito ng tingin. Si Mika na lang po ang padesisyonin natin kung kailan niya gusto. Walang gana kong sagot. Napapailing na lang na tumitig sa akin si Mama. Nababakas ko sa mukha nito ang pag-aalinlangan habang nakatitig sa akin. Suggestion ko lang, bakit hindi muna natin hayaan na mag-date ang dalawang bata bago natin iset ang kasal nila? Para naman kahit papaano masanay sila sa isa't isa. Magkakilala silang dalawa noon pa pero hindi naman sila ganoong ka-close. Para silang estranggero sa isa't isa kapag nagkakasalubong. Wika ni Mama. Napatingin ang lahat sa kanya. Para sa akin magandang suggestion iyon. At least may panahon pang mag-isip both parties. Hindi kaya nakakatagal lang iyon ang proseso ng pagpapakasal ng dalawa. Sagot naman ni Papa Enzo. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Ano ba ang minamadali nila? Sila ba ang ikakasal? Honey, hindi naman natin kailangan magmadali. Isipin din natin ang kaligayahan ng mga bata. Pabor ako sa suggestion ni Ashley. Bakit hindi natin bigyan ng time ang mga batang mag-isip at mag-date muna para lalo nilang makilala ang isa't isa? Kahit ilang buwan lang, sagot naman ni Tita Rona. Kahit papaano nagkaroon ako ng pag-asa sa takbo ng pag-uusap na ito. I think tama si Ash. Kailangan muna natin bigyan ng time ang mga bata para makapag-isip. Pasasaan ba at sa kasalan din naman ang hantong nilang dalawa? Sagot naman ni Papa Ryder. Kaagad naman akong nabuhayan ng loob. Marami pang time para mag-isip upang hindi matuloy ang plano nila para sa aming dalawa ni Mika. Tumawag ang hospital. Kailangan nila ako doon. Mauna na po muna ako sa inyong mom, dad. Kaagad na wika ni Mika nang makabalik ito. Kinuha nito ang kanyang bag at humalik muna sa mga magulang at nagpaalam kina Papa at Mama bago tuluyang lumabas ng living room. Ang pag-alis ni Micaela ay ginawa ko na din dahilan para magpaalam na sa kanila Mama at Papa. Noong una ayaw pa nilang pumayag lalo na nang sabihin ko sa kanila na wala akong balak magpalipas ng gabi dito sa mansion. Pero noong sinabi ko sa kanila na babiyahe ako ng maaga kinabukasan wala na silang nagawa pa kundi pumayag na din. Muli kong natano sila Francine at Trixie na nagkakatawanan pa rin malapit sa pool pagkalabas ko. Mukhang routine na ng dalawa ang mag-usap dito sa labas bago matulog. Tumitig muna ako sa kanila, direkta kay Francine bago nagmamadaling naglakad patungo sa aking kotse nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Trixie. Kuya, sandali lang, wika nito at sabay pa silang dalawa na naglakad palapit sa akin. What is it? Tanong ko. Ngumiti muna si Trixie sa akin bago sumagot, magpa-party kami sa debo namin ni Francine. Samahan mo naman kami sa weekend na magpasukat ng gown na isusuot. Ikaw pa lang ang walang naiambag sa magiging party namin eh. Nakangiting sagot nito, hindi ko maiwasan na matigilan. Oo nga pala, 18th birthday party na ng dalawa next month. Sure sagot ko na ang gastos sa pagpapagawa ng gown nyo. What time ko kayo sisunduin? Tanong ko. Saglit na nag-isip si Trixie bago sumagot. Maybe before 9 in the morning. Gusto namin maaga para naman makagala kami ni Francine after namin magpasukat, nakangiti nitong sagot. Tumanggo ako at saglit na sinulyapan ang tahimik na si Francine bago tumalikod.